Mainit na balita mga kaboses ng masa, bumulaga nga sa publiko ang naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte laban kay Liza Smugs at President Kuting ng Norte Jr. Kaugnay ito ng isang di umano'y na pananambang na naganap kamakailan lamang. Ayon kay Vice President Sara Duterte, tila may mga kabalbalan na nagaganap sa likod ng mga opisina ng Malacanang. Aniya, hindi lamang siyang biktima ng mga gantong klaseng pagtatangka, kundi pati na rin ang buong sambayanan. Tila ba may mga tao sa paligid ng Pangulo na nagsisikap na sirain ang kanyang integridad at ang kanyang kakayanan bilang isang leader ng bansa. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang kapwa ni Liza Smugs at President Kuting ng Norte Jr. hinggil sa isyu na ito. Gayunpaman, sinabi ng Malacanang na kanilang sisiyasatin ang mga aligasyon at titiyakin ang seguridad ng bawat opisyal ng gobyerno. At heto nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay manatiling mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa patuloy na pagtutok mo sa mga sulyap ng mga bagong balita dito sa Boses ng Masa. Tagal kayo sa serbisyo, hindi nyo naman madistinguish kung, ayun pala. Anyway, so it's been a long time na yung dinaanan from the coup d'etat noon hanggang ngayon, yung sa wake na yon. People change. Kita mo yung nagkaroon sila ng confidence and all that. Pero ang suggestion ko lang, masasabi ko lang sa inyo mga P-Mayor, mga P-Mayor. Even kayo nagkakaroon ng rangko, lalo itong mga kernel, 1 star, 2 star, 3 star, nagkakaroon kayo ng rangko, huwag niyo paabuti sa ulo ninyo. Huwag niyo papaabuti sa ulo ninyo. Dapat lagi ang nasa puso ninyo, taong bayan. Yon yung serbisyo, taong bayan. Huwag niyo paabutin sa utak ninyo na, mataas na ako, I deserve. Meron na kayong entitlement, meron kayong privilege. No. The higher you go up in rank, the higher the responsibility and the more heart you should have sa taong bayan. Sermon na naman. May magagalit na naman sa akin. So Gilbert, magandang gabi po mga Duterte followers. Maraming salamat ha. Crisanto, Bludo, Bautista, Sir Captain Dado, paano naman maisasagawa ang people power kung ayaw naman bigyan ng permit ang... kasi kayo naniniwala kayo sa permit. No. Mananiwala kayo sa permit. Kasi yung government will use everything in its power. Walang pikunan. No? Sila yung nakaposisyon. Yung government. They will use anything in their power within their yung resources, within the reach, within their disposal to exactly maintain themselves in power. They will use the armed forces, they will use all the agencies, they will use the LGU. Kaya kayo, if you go by the book, hingi kaming permiso ng rally, pag sinabi nilang hindi pwede. Anong gagawin nyo? Iyak na. Hindi kang pinayagan eh. Ay, nako. Because you do not know the power of the people. The power of the people really is everywhere. The whole country, in the whole country. All you have to do is just say, tama na, magkita-kita na tayo sa isang lugar. Sinong pipigil sa inyo? Sino? Si BBM ba? Pipigilan kayo? Yung AFP ba? Yung PNP ba? Pipigilan kayo? O di, tignan ninyo, subukan nyo. Kasi takot na takot kayo eh. Taong bayan, takot na takot kayo. To exercise your sovereign will, to exercise your power. Saan ka nakakita? Less than 2 years ago, BBM was shaking hands with everyone. Nagpa-flying kiss sa lahat, naggaganon pa. At nagnangangako sa entablado. At mahal na mahal siya ng tao. Less than 2 years ago. And right now, you see a different person, a monster. And there are some people close to him who would even vouch for him and who would even quarrel with me and with others stating kami ang wala sa hulog, kami ang wala sa lugar.
At di subukan natin magparamihan. Tignan natin. Kaya nga, konsonada ko eh. Oh, May 1. Oh, call ba? Call tayo, May 1. Ano lang, maghalo-halo tayo. Mainit eh. Saan ba may halo-halo? Sa mall. Oh, sa Chowking. Oh, kung saan meron, ano? Lahat tayo, oh. Kita-kita doon. Lahat ng MUP only. Lahat ng MUP. Huwag kayo na matatakot. Ano ang It is your right to eat halo-halo sa mall. Ano? Illegal assembly? Anong illegal doon? No. Are you plotting to overthrow the government? Of course not. You are socializing. You are showing. Oy, MUP ako. Oy, Pinoy Survivor. Ito kami, oh. Parang type ko nga yun na May 1. Ano nga kaya, ano? Pero this time, seryoso kayo. Ayoko nung ano. Tsaka walang wise guy na magsasabi, lusob sa Malacanang. Hindi, ayoko nang ganun. Pagka ganun ang gagawin ng iba, aalisan ko kayo. No? Aalisan ko kayo. Tanong natin kay ano. Kasi no, itong kasama ko na vlogger din na MUP, no? Tanong nyo kay Segundo, tsaka kay Johnny, kung ano sila, willing sila. Kasi gusto ko lang face off, magkakita-kita, magkakilala. Yung mga sibilya, kung gusto niyo, sige, mag-shake hands tayo, personally. Makita ko, hindi pala kayo troll. Kayo pala yun. Di ba? Ganun ba? It would be nice para alam natin na serious kayo. Kasi useless tong lahat na to if you are not willing to exercise your sovereign rights, your will as a people. Saan ka nakakita? 100,000? Yung mga rally-rally na yan, may isog rally, 80,000 to 100,000, hindi pa mabilang kung kano. Mindanao yun, kahit nga inabot na 1 million, sa Mindanao yun. So paano ngayon, Luzon? Makwento ko. Ang lumalabas ngayon na strategy is that yung Malacanang will try to suppress all the venues in Luzon. Danger side yun eh. Visayas, kahit mag 10 million kayo dyan, Visayas kayo. Mindanao, 10 million kayo, wala yan. Tatawanan lang yan ng Malacanang. Pero, do it in Bulacan or in periphery, Cavite or whatever, around Metro Manila or within Metro Manila, hindi makakarali, hindi papayagan. Why? Nangangatog ang mga tuhod nila kasi baka magtuloy-tuloy. So they will exercise everything within their power, using everything, all legalities na hindi mapayagan. And di ba self-destruct? Kasi mentras kayo hindi pinapayagan, mentras nagbi-build up yung galit. Up to that point in time, na pagkapuno na yung salo, puno na puno na to, mag-overflow na lang yan. Isang patak na lang, biglang overflow na. Diba? Kasi it will hold water up to the brim. Then, sige, patak, subukan mo dropper. Para siyang jello na gaganon-ganon. And then, yung huling-huling patak na magkukos siya mag-spill over. Yun yung mangyayari sa tao. And once that happens, tuloy-tuloy yan. No amount. MMDA will not be able to control millions of people coming from all over Luzon. And kung meron pang hahabol na taga-Bisaya, taga-Mindanao, isang eroplano ng lipad yun, ano gagawin nila? Isasarado nila airport? Hindi. Kaya nga, this government is talagang naka-line up siya not to finish the term. Kasi nga self-destruct. Ang way out lang talaga, sabi ko nga 3. Yung 2, Marcelo kayo, yung isa, declare kayo ng state of war with China, sinasabi ko sa armed forces, huwag kayo susunod. Malalaman ninyo, subukan ninyo yung 2, malalaman ninyo kung magbe-break away ang armed forces o hindi. Magkakaalaman tayo. No? Ngayon, kung mag-ayaw ng armed forces, magkakaalaman kayo kung yung MUP kakampihan yung taong bayan. Wala pa tayo doon, ha? Wala pa tayo doon. Pero pagka dumating yung sa punto na yon, makikita ninyo, EDSA 1 style, mahati yung armed forces. Kasi hindi nila hawak yung ilalim.
kahit hawak yung itaas. Pero ako nga, naniniwala pa rin ako sa mga commander natin na hawak nila buong AFP. Basta solid. Mga commander, solid yung tao, solid yung AFP, tsaka PNP. Walang problema. No-brainer, no? You just have one man above you, and the wife. No? Commander-in-Chief, voted by the people. If you have millions of people trying to oust him, trying to make him resign, or trying to have him do a drug test, ano gagawin ng AFP? Ano gagawin ng PNP? Lagi ninyo sinasabi, nadidinig ko yung mga pronouncement nyo, we will protect the Filipino people. Sinasabi niyo yan, and I appreciate that, yung statement ninyo. I trust in your capacity. I trust in your statement. You're trying to connect to the Filipino people. At yung iba sa amin, bobo eh. Pasensya na kayo, bobo yung iba eh. Hindi maintindihan eh. So you will protect the people, the Constitution. Uy, baka nanonood kayo doon sa vlog ko, no? People, Constitution, Government. No? Kaya nga pagka ganon, makita mo, intact ang armed forces. Intact. Sino bang may gustong gera? Paupahan na lang natin. Yung Scarborough. At saka yung ano, yung... wag yung Scarborough. Alis sila dyan sa Scarborough. Isdaan natin yan eh. Pero yung sa ano, yung South China Sea, sige, upahan nyo, 99 years, so 100 years, $1 trillion. Whatever you get out of it, isda, i-regulate natin, isda, oil, gas, wala kami, hindi kami paparty dyan. Basta, yun na yun, $1 trillion for 100 years. Pero kung subject to computation, yung mga the right agencies, you make the proper computations. Kung ako nandyan sa gobyerno, papaverify ko ano ba yung magkano. Kwentahin nyo nga yung magkano yung inaani natin dyan taon-taon. Kung kung 8 tons tayo ng isda at kung 10% ang naaani dyan, 800 tons. I-quantify ninyo peso value and then multiply by 100 years. Quantify it, then you dollarize it. Ganun din yung oil and gas research. Magkano ang kwentahin ninyo kung ano pa yung unseen. No? Ano yung proven reserves dyan? Pero ano pa yung and then you make an analysis na from prime time noon, historically, and from the present, lahat ng oil-producing countries, saan sila nagsimula, kung ano yung proven reserves nila, and then over the years, in their history, kung nagdoble, nagtriple, nagquadruple yung kanilang proven oil reserves. Nagsimula sila sa katiting, pero dahil sa tumatagal ang panahon at saka technology at saka mas maraming discoveries, mas maraming proven reserves. So pwedeng ganyan na mangyari sa South China Sea. So you factor that in, historically linked sa lahat ng oil-producing countries, you have an index kind of utak gamitin. Tapos from there, you quantify everything to the dollar sign. And that will be your rent. Kundi kaya, you divide it by 60-40, 60%. Kunyari, you came out with a value na 5 trillion. 5 trillion times 60%. Kung tayo nagkaroon na ngayon sharing, 6 times 5, 3 trillion. So yun dapat ang maging rent for 100 years. You see what I mean? Nakukuha? Kung may nakikinig sa akin taga-gobyerno, ganun dapat ang style. No, ganun dapat. So, ang ano diyan, hindi pwedeng yung bara-bara. Pag-aralan din. Sinasabi kong $1 trillion para lang magkaroon kayo ng idea na pwede pala. Because $1 trillion, compute it to 1:56 pesos, 56 trillion pesos, minus mo 14 trillion, tapos yung utang natin. Wala tayo, zero. Zero, wala tayong utang. 14 trillion, wipe out, boom. Tapos meron pa tayong natitira na 56 minus 14, meron pang 30, 42. May 42 pa. Bigay mo sa AFP yung 10. 1 trillion every year for the next 10 years. So meron pang 42 minus 10, may 32 pa. And your armed forces has a budget of 10 trillion to defend
the whole entirety ng ating soberenya, ng teritoryo natin. Neutral tayo. Bye-bye, America. We can defend ourselves because we can produce. And then we have good relationship. And China, ano kailangan nyo? Sige, supply namin. Bigas, ano pa, yung mga mais, mga prutas, lahat, isupply namin sa inyo. And then, kukuha kami ng raw material sa inyo. Kailangan nyo raw material sa amin, sige. Ganon ba? And then, our economies will be secured. Well, the economies ng ibang Western powers, pa ganon, pababa. Di ba mas magandang ano yun? And then, yung butal, lagay mo sa treasury, siguraduhin na muna natin walang corrupt. Kasi mauubos yan. Tantado yung ibang politiko, kukulimbatin yan . Kaya nga gusto ko magkaroon tayo ng transisyon para mawala yung korupsyon. So either na magpalit lang kayo or linisin muna natin. Nasa sa inyo yun, taong bayan pa rin ang masusunod di ba? So yun yung akin. Armed Forces is kung ano yung gusto ng taong bayan. Ay, naku. Crisanto, Biudo, Bautista, Sir Captain Dado, paano naman maisasagawa ang people power kung ayaw na mabigyan ng permito? Thank you. Nabi mo na. Maria Socorro Mejia, nagtatago na ang mga yan, Captain, alam nila, mamalasin na sila. O nga, nabawasan. Nabawasan, actually. Pero paminsan-minsan meron pa isa o dalawa na malalakas ang loob. Mga bobo siguro, hindi nila alam yung chismis, hindi sila napagsabihan. Pero madali naman silang i-trace . Kaya nga yung mga nasa armed forces na mga intel, NICA, mga kabagang sa NICA na sa intel, imbis na ako yung pagtuunan ninyo ng pansin. Ang pagtuunan nyo ng pansin, yung mga tarantado na umaano sa akin, yung mga gumagago sa akin. No, sila yung para pagka kinakailangan ko yung listahan, ibibigay nyo na lang sa akin, ready, snappy pa kayo. Pag sinabi ko kanya, malay nyo, is Department of Liquidation talaga ako. Ayaw nyo maliquidate. Kung akong biglang inappoint na silently Department of Liquidation, I will need all the listahan ng lahat ng ganito, corrupt, etc. Siyempre, magpalakas kayo sa akin. Kung kailangan yung screenshot, lahat ng impormasyon tungkol doon sa tao na yan, bigyan nyo sa akin. Lagot kayo. Time of reckoning. Gusto nyo takutan Tinatakot nyo ako pag ako natakot I make sure na matatakot din yung kalabang ko Kaya unahan tayo. Sa akin TikTok, malapit na. 2 kalahating buwan na lang. Kasi pagka si BP, malalaman ninyo kung ayaw niya talaga. Ngayon, kung okay na sa kanya, di sunod tayo sa kanya. Suportahan natin. All the way. Duterte all the way. Ganon. Kasi, no-brainer, Duterte, nag-ano sa taong bayan. May malasakit sa taong bayan. Proven. Nasa bloodline. Proven. No? Kaysa yung Marcos, proven, umalis. Proven na 20 years, nagkaroon ng martial law, in the 20 years na rule, naging dictatorship, ay, nako. So, ang proven talaga, kitang-kita sa history, nahati armed forces. Na corrupt yung ibang members ng armed forces. Parang ang ginagamit yung the same formula no? Nagamit. Mag-martial yung tatay, baka mag-martial itong si Da Junior. No? Pero yun nga Armed Forces, no? Malalaman natin. Gusto ko makita kung buo kayo, yun ang gusto ko makita, buo kayo. Kung mag-declare ng martial law si BBM, you follow the Filipino people. We will be the one to declare martial law. Promise. We will declare martial law. The Filipino people. Sasabihin, wala na to si Captain Dado, nahibang na.
Saan ba galing yung power ng presidente ng Pilipinas? Di ba sa taong bayan, hinalal siya. Di ba sa konstitusyon? Yung dalawa na yung presidente at konstitusyon, taong bayan ang naglagay na we have that power. Hindi lang natin iniisip, hindi lang natin alam. The Filipino people can declare martial law anytime we want. If we all want it, if we believe in it, we can because nilagay natin sa Constitution yun, niratify natin. Binigay natin na hininga yung Constitution na empowering the President na siyang binoto naman natin na he can declare martial law. Di ba? Eh pagka ganyang mga abusado at siya mag-declare ng martial law para tirahin ang taong bayan, no, 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 no. Armed Forces, we will take command. We will take command. I'm telling you na yung taong bayan ang masusunod, hindi si BBM. Yung susunod kay BBM, malilintikan din, mayayari din sa taong bayan. Remember that. Kaya kayo, Armed Forces, kung tama yung banat ninyo, you support the Filipino people. You defend the Filipino people. If the Filipino people declares martial law at pinaaresto lahat ng politikong gago, lahat, implement ninyo. Kung hindi ninyo i-implement yan, ang mag-i-implement, MUP. Magkakaroon tayo ng problema kung lalabang kayo. So you will have a choice. MUP, AFP, active at saka retired. So nasabi ng ibang retired, I'm out of my ano. No! I'm just telling you what can happen. I'm just telling you what can happen. Because this administration has the capacity and the tendency to ruin every form of decency that we know of in this timeline sa ating in the present structure that we have. Binababoy talaga nila lahat. Even yung First Lady, binaboy niya yung pangalan ng First Lady eh. Yung Speaker, binaboy niya yung Speaker. Binaboy nila yung Congress, yung PIPI na yan. Yung Resolution 10 na yan, binaboy nila buong Senado tsaka Congress. Yung PCSO, binaboy nila. Lahat niya binaboy eh. Kaya nga, there is always a time for reckoning. Ngayon, kung si BP Sara, continuous na ganyan, continuous pa rin tayong ganito. No, kaya nga, ang punto ko, pwede na si BP eh. Pwede na. Presidentiable na yung Ali. Kasi, imbis na unahin niya yung sarili niya, okay lang. Ang pinaka-bottom line niya, pwede hayaan nyo na yan, magsalita siya kung gusto niya. Karapatan niya yan tao yan O, di ba? Just like us, kayo, karapatan nyo rin magsalita kayo. So, walang double standard. What applies to you, applies to First Lady. Walang personalan. Pero, nire-recognize niya, the same time, silang dalaw na lang ni Presidente mag-usap. Kasi sila'y halal ng bayan Tama. Sino abla ron? Kaya ikaw, First Lady, huwag ka na maingay. Wala ka. Wala ka dyan sa kamada. Hindi ka elected. Kami elected. So, problema namin. Ano sabi pa ng First Lady? Ni Sara, yung mga problema, unahin natin ang Pilipinas. Ang galing. Typical of a good leader. Kaya sa mga tao na nagda-doubt sa kanya, let me reinforce yung kakulangan ninyo sa paniwala. I think si BP Sara can take the helm of leadership. It's just a question of sinong mauuna. No, sa akin yun lang yun. Nauna ba si Gloria Arroyo nun? Hindi Hindi siya nauna Ang nauna si Nauna nun yung taong bayan Di ba? Sa inis. Kaya nga ang request ko sa inyo, kung sino man may hawak ng video ng pulburon, ilabas nyo na. Ilabas nyo na. Lahat ng ebidensya, ilabas ninyo. Para malinawan yung taong bayan kung ano na ba. At wala na permit. Kalsada na tayo pagka ganun.
hinihintay nyo pa eh. Mag-ano pa tayo eh, masyado pa tayong ano. And dapat malinaw na by now. AFP, PNP, malinaw na by now. Tapos sasabihin pa nila, mananakot pa yung si First Lady na it has to stop. You have to stop. Ikaw, First Lady, you have to stop. Because First Lady ka lang, hindi ka halal. Ang bayan. Okay. Okay, so, Black Lang Bandit Gaming, good evening sir, magandang gabi. Maria, maraming salamat Maria Socorro. Mejia. Susan Magtoto, hello. Thank you. Ugti, ano ito, hindi ko mababasa. Watching from Germany, hello Germany. Hello everyone from Germany. It's me. Ha. Kanood ko lang sa BBM Defenders. Humina na daw DDS. O di, okay lang. O then, they should be confident that BBM will finish his term. O, di ba? Humina na ang DDS. Paano? Hindi nila pinapayagan na mag-rally. Hindi nila pinapayagan. Subukan yung payagan. O, challenge o. Malacanang. Payagan nyo yung yung rally. May isog rally. Payagan ninyo. Right there in Quezon City. O, right there in sa Luneta. O, Quirino Grandstand. One time. Tingnan natin. Freedom of expression. O, BBM. Kaya cool ka? O takot na takot kayong matanggal kayo sa pwesto? Tapos, i-disperse ninyo? Hindi nyo kaya disperse yung ganong karami na tao na pupunta. Diba? One time, big time. Subukan nito. Wala, ang tatapang ninyo bigla tapos pagka yun ang problema sa Pilipino, nagtatapang-tapangan Kayong mga pro-BBM, dapat kayo yung armasan AFP, kayo nga magano dito, bigyan nyo ng ranko yung mga pro-BBM. Yun. Kasi sigurado kayo sa loyalty ng mga yan Kahit sabihin nyo, lusob, magpakamatay kayo para sa presidente ninyo. Bante yan, di ba? Kaya, priority. Kung AFP, priority sa enlistment, yung mga pro-BBM. Pro-gere, Pro-American. Lahat kayo. Call to active duty. Kayo yung priority na ipadala sa gera. Tingnan natin. Kung tapang ninyo, hindi. Makaramdam kayo ng sunod-sunod na bombardment, may ihi kayo sa salawal Ang tatapang ninyo mga makipaggera. You don't know what you're going into. Na akala ninyo ganun-ganun lang. Kaya nga hanggat maaari, iwasan yan Pwede na maiwasan Sale or lease ng WPS. Sale or lease. Catherine Carancho, magandang gabi. Sir Dado, magandang gabi. Catherine. Susan Magtoto, good evening po, magandang gabi. Mrs. TGIF, ito. Good day, Captain General watching from San Diego, California. More power to you and God bless. Maraming salamat, Mrs. TGIF. Good day din sa inyo. Hello, San Diego, California. Thank you. God bless also. Good evening, Sir Dado sa lahat. I cannot read. Masyadong malayo. Sorry, I cannot read. Italize Ariel? Ariel. Lucky ba yun? Anyway. Ray Cortez. Ulit. Sir, now na. Kasi mukhang may problema na sa pag-iisip si The Union. Baka mahuli ang lahat. Kung ako lang talaga nagko-call ng shots, kung ako lang ang masusunod, ngayon na. Kaso ang daming konsiderasyon Ang daming konsiderasyon. That's why, sinasabi ko nga kanina type ko lang na kunyari May 1, sige subukan natin, magkita-kita somewhere sa Manila. For all of you who are near Manila, you can make the trip. Kita-kita tayo somewhere. Kung sa Mega Mall, for example, kita tayo sa Mega Mall. Di ba? Mega Mall. O kaya, para nasa gitna. Galing sa East, galing sa North, galing sa South. Mega Mall.
masyado naman lang malayo yung Mall of Asia. Pero pwede rin sa Mall of Asia. Basta mega mall, sa mall, no? Ay, ano, wala namang may, pupunta ka lang sa mall. Mainit, maghalo-halo lang yung mga tao. Di ba? Yung mga walang pambili ng halo, ano na lang, yung libre-libre na lang, yung ibang kaya. Mas type ko nga MUP mga retired na naniniwala na at mga follower ko, yung mga susunod sa akin, yung mga nagko-commit na nandyan kayo para sa akin. Whatever the rank, whatever the branch of service, whatever the source of commission, CAD o Integri o OCS, Reserve, PM Mayor, whatever, upper class, underclass, o kaya isa one time, big time lang, katuwaan lang. Oh, hi, hello. O, di ba? Madapit na tayo sa hukay. O, makita mo, matatanda na pala. Hindi na tayo pwede. Retard na lang tayo. And then yung mga taong gusto, kung may time kayo, itong May 1, wala namang siguro sa May 1. I can make the trip siguro. I-comment kayo sa baba. No, katuwaan, one time lang. Para yung nagsasabi kasi na I want it clear in my head. Kung kaya natin na nauna. Kung kaya natin. If we can pull it off na yung sovereign will, ipakita ninyo. Ngayon kung hindi, ibig sabihin, you expect the worst na the war is coming. You protect your families, you protect your magmatikas challenge na lang kayo. Because it's coming. Because the President, BBM, tatapang-tapangan lang yan. He will get us into war one day. No, armed forces, kayo yung pag-asa na hindi mangyari yan. Pero the way you're doing it, well, I would like to see it na you're trying to make the most out of the bases na nandyan, no? Make the most out of the training. Lalo na ngayon, ilang libong tao yan na sundalo, no? Pero pagka yung usapan ng gera na at nagkaputukan na, iba yon. We're not really ready because the reservists, there's only 1.5 million. Hindi pa armado yung mga yan. Baka hindi pa kompleto ng training. Baka the first sight of blood, mag-iyakan pa. No, nothing against the reservists, no? But kahit papano kasi na-prepare dapat, sana, noon pa. Pero ngayon, wala nang time eh. 1 year, 2 years na lang ang natin, timeline natin. So, mas maganda mag-organize na at saka mag-train habang kaya pa. Kaya ng 1 taon eh, kung seryoso. Kaya in the past vlog, sabi ko, Marcos wants, kunyari, us to be, yung magtapang-tapangan tayo. Ang hinihintay ko sa kanya is humingi siya ng supplemental budget para sa armed forces. 1 trillion kamo. 1 trillion para sa armed forces lang. Supplemental budget. You ask the Congress to support that. Senator tsaka congressman. Ang problema tong mga to, kung sarili lang iniisip pero hindi iniisip ang Pilipinas Palpak talaga tong Kongreso natin tsaka Senado. Wala nag-iisip wala nga mag-propose ng bill Kung ako nandiyan, magpo-propose ako talaga ng bill na ganun Kasi war is imminent. And then, i-specify ko kung saan gagastusin yung pera. At saka may check and balance, no? Pero 1 trillion is good enough money. 500 billion nga okay Pero okay na yung 1 trillion. For now and then next year and then so on. Kunyari, pwede nga sabihin na 10 trillion to be given annually. O di meron ng basis. Wala isasapak niyong Pilipinas sa gera, hindi handa ang tao Hindi handa tayo May production ng bala Saan tayo asa? Sa Amerika? Yan yung nangyari sa Ukraine. Mga bobo nga talaga. Okay, so sana nga nauna ako. Ako masusunod, Ray. Nauna. Hindi yung isipin natin 10 years ni Sarah. Isipin natin yung timing hindi. Dati,
Dati, nagsalita rin ako ng timing, in-explain ko rin, pero come to think of it now, I realized and admit na mali yung timing eh. The time is always now because there's clear and present danger na magkagera talaga. At masabak. Right now, correction guys, 119 million Filipinos. 119. Dami nun, ano? 119. And yung way of life ng 119 Filipinos will be affected if we go to war. And we might lose 7,641 islands compared to just losing or renting it out yung dagat na walang nakikita kundi dagat. Wala nga isla pa eh, no? Lulubog lilitaw eh. Compared dito sa atin, malinaw. At pati yung yung Saba na yun, damay na rin natin. Ganon din, heavy trented, another 100 years. Nandun yung claim natin, compute kung magkano, and then, kausapin na lang Malaysia. You want to go to war over that Saba Island. Ito na lang, paghatian natin. Kasi naman, meron namang may desisyon naman yung korte. Wala, hina ng gobyerno natin. Daming problema. Who would want to be the president of the country? Kagaguhan. Ebane Loha. Hello po, Captain, watching from Hong Kong. Hello, Hong Kong. Hello, Evain. Ren C. Good evening, Sir Captain Dado, watching from North California. Hello, North California. Hello, wave. Ross. Hello, Captain Dado, watching from Jordan. Hello, Jordan. Ross. Hello, BF Channel. Sir Dado, ano ang reaction mo sa bangayan ni na BP Sara at Lisa? Dapat ba pansinin or ignore na lang? Yun yung start ko kanina. Kung inabutan niyo yung start ng vlog. Since laman na rin ng SOCMED, sinabi ko yung opinion ko. Dalawa yung sinabi na, sorry do sa nire-repeat ko, sinabi na si BP Sara hindi pa talaga pwedeng mag-lead ng bansa. Tapos isa namang side na doon ako, pwede na mag-lead si BP Sara because nakikita mo na how a leader should react. Presidentiable na si Sara. Mamili kayo, BBM, Sara. Yung yung intelligent discussion lang, BBM, Sara. Vice President tsaka Presidente. Palyado yung isa eh. Ito isa spare tire. Isa, mapaplat na nga eh. Lumulubog na nga eh, bababa na yung rating, bumababa. Tapos palpak pa sa drug bust na yon, no? Tanga eh, mali eh, no? Daming nagkikreate sila ng situation para tumaas yung kanyang rating. Tapos palpak yung ginagawa nilang tanga yung drug lord. Tapos pagmamalaki, at saka walang namatay, walang barilan. We would like to proceed this way. Ganitong klaseng drug war. Gago! Ang klaseng drug war. Papatay nga yung kriminal eh. Sira ulo. Ipinapakita lang niya how stupid he is as a president in leading this drug war. Ano yan? May tapik-tapik pang ngayon. Huwag niyo kayong magsasalita. Huwag niyo sasabihin kung ano yung nangyari talaga. Still under investigation. Moderator ng ng interview. Niya nga palpak talaga. Papasok sa gera ang Pilipinas, kinausap niya yung Amerikano, EDCA, and now we are in war footing. Anytime, pwede, pumutok. Na natakot din ng China, yun ang maganda lang doon. Natatakot yung China, kaya panay ganyan din ng China. Ayaw rin nila ng gera. Mapala ng China, kasi nga, nanakot sila eh. O di, tumawag ang Pilipinas ng rest back. Pero, ang delikado kasi dyan, isang pagkakamali lang yan ng mga men on the ground. O kaya isang siraulo, na bangag na presidente, sabihin, sige, girahin nyo. Sagot ko kayo. Patay tayo, gera. Kaya nga, I'm trying to, in my own little way, I'm trying to avert it na mapigilan ba. Kaya AFP, huwag kayo susunod. Kasi, kahit ako noon, sinasabi ko, sampulan. No? Ginagago tayo. Pero not this time. Because nagbago na yung situation. You have a commander-in-chief na kino-question sa drug use. Mahirap yung commander-in-chief wala sa
tamang state of mind at magko-command siya, magbibigay ng order sa AFP. Mahirap yon. Kaya ang the best, AFP PNP subject the President to an honest-to-goodness drug test to clear the air, no doubt, na nagda-drug use si Presidente. Kaya nga, nung sinabi ni BP Sara na tao lang si hayaan mo siya, tas kami lang ng Presidente nag-usap sila kasi yung halal, di ba? Tapos noon, unahin ang Pilipinas, ang daming problema. Huwag yung politika, parang ganon. Huwag na yung politika. Unahin na lang natin yung Pilipinas. So parang sinasabi niya, she can work with the current administration. Through the current administration has its faults, shortcomings, marami. But as far as BP Sara is concerned, kung ano man yung pagkukulang, no, sinishield niya yung kanyang agency. Ang responsibility niya, agency. Wala siyang responsibilidad muna as Vice President, kundi palitan yung Presidente pagka kinakailangan. Pero hindi siya mag-aambisyon, palitan yung Presidente. Kuha niyo ako? Kaya kahit magditawan yung gilagid natin at yung litid natin, take over ka na, BP. Ikaw na, wala nga mangyayari because delikadesa nga yun yung problem. Kaya nga may sinasabing timing kasi nga kung ngayon mangyayari yung nauna, mapapaaga, 4 na taon lang siya. Pangit naman yung 4 na taon. Reality speaking, real talk lang, kung ako man yan, bagay, di ako Sa akin, okay na yung 4 na taon marami ka naman gawa sa 4 na taon kung alam yung gagawin mo. Pero, siyempre, 4 na taon, pwede namang maging 6 na taon kung tatakbo ng eleksyon. So, pwede naman yung armed forces muna 4 na taon, hawakan Tapos, takbo ng eleksyon sa 2028. So, 4 na taon hinawakan ng armed forces. Pwedeng ganon ang senaryo. Pagka ganon, linis na linis yan. Ngayon, sino ngayon ang iuupo? Taong bayan naman ang masunod. So, magkakaroon ng listahan, bla bla bla. Dapat by now, may nag-uusap na sa itaas. No? Meron na nag-uusap. Wala pa akong kinakausap Hindi ako imbitado. 4 na taon. And then magkaroon ng presidential election. Wala yung Senado na yan. Wala. Sarado yun dapat Tapos nun, mag-appoint ng bago. No? Walang 2025 election. Mag-appoint ng bago na talagang of unblemished record, unquestionable integrity and character ba? Na may mga taong ganon, civilian and military men, no? Just open your eyes, marami. Example, Kerubin, example 'yon. No. Magalong, di ba? Example, ang sarap i-appoint ng mga 'yan. Attorney Trix, no. Vic Rodriguez, di ba? Madaming kumbaga titignan ninyo, mga tao na given yung the job, they will perform for the country kasi yung puso nila. Marami pa gusto sabihin, kaya nga lang baka sabihin yung Bantag. Kung siya ay pinasama lang at maklear yung kanyang pangalan, why not? Appoint Bantag and maximize yung niya, yung tapang niya. No? Gusto niyo senador siya or gawin siyang DILG? Kung di tumino lahat yan, gawin niyo siyang head ng customs. Pero USEC lang yun no? Whatever, department ilagay mo, basta kahit saan naman department lagay mo pagka magaling yung tao, magpe-perform talaga. Pero yung typical na si DJ Bantag, no? Hindi ko nga kilala hindi ko kilala. Pero nung napapanood ko sa TV, siga talaga. Type ko yung mga ganun na mga tao na may paninindigan at hindi natatakot. Kaya nga I hope na makalitaw si Bantag So, yung mga ang dami pwede matitino. Si Lacson sana Si Lacson Kaya nga lang, he authored the Resolution 10 that we are questioning. No? Maganda, ma-explain niya sana in one of the
SOCMED o kaya kayo mga vlogger na gusto nyo, interview nyo si General, si Senator Lacson and ask him specifically to explain why the Resolution 10 in 2011, 2012? Why? Bakit? Ano yung, ayaw mo ng pork barrel. Pero bakit ka nag-aano ng Resolution 10? Bakit mo ginastify na i-adapt ninyo yung dati na? Dapat ang ginawa, di ba, kung consistent sana doon sa kanyang mga sinasabi, walang Resolution 10 at kung ano man yung practice na mali, itigil. Walang Resolution 10. Sana ganun. That's why probably we should give him General Lacson the chance to say it out, no? Bakit? Kasi siya yung author. Maraming mga pangalan pa eh. Mga tipong si Eliseo Rio, General Rio, di ba? Oh. Marami, mga mayor pa yung iba. Si Macanas, okay yan. Okay yan. Kita mo, umiyak pa nga si Macanas eh. Si Segundo, Metran. Okay din yan. Mga yung mga makikita mo unquestionable yung ano niya sa pagmamahal sa bayan. Yun ang kailangan natin ngayon, yung bagong breed na mga politiko, bagong breed ng leaders na unquestionable yung pagmamahal sa bayan. Kasi lahat yung nakaupo ngayon, questionable eh. Pero lang si Sara. Kasi si Sara lang yung nadinig ko sa buong Marcos na unahin natin ang Pilipinas. I love that declaration. It's a simple, short message and nakakapture niya yung wag muna tayo magbangayan. I have no time for that. In other words, no? I have no time for that. I have no time to bring down the BBM administration. I am part of that administration. Trabaho lang tayo. And there's so many problems. She's aware of the problem. At sinasabi niya, parang sampal, tak, kay BBM. In a very, very subtle way. Kaya ang galing eh. So, kaya na niya. Ang problema nga, hindi siya ang mauna. Hindi pwedeng siya yung mauna eh. Delikadesa nga. Ano ba kayo mga Pilipino? Delikadesa eh. Ang dapat mauna kayo, taong bayan. Hindi naman pwedeng kami mauna. Sinabi ko na sa inyo, in-explain ko sa inyo. It has to be the Filipino people. Kaya nga sabi ko nga, sige nga, katuwaan nga. Isang nga dyan, kasi may mga date, diba? May 1, Labor Day, may holiday, tinignan ko holiday ng Mayo, yun lang eh. Tapos susunod na June, Independence Day. Uy, malapit-lapit na yun, June. Pwede rin sa June 12. Gusto nyo, ikalat ninyo, sa June 12 tayo makita kits, no? June 12. Talagang face-off tayo. Lahat ng Pinoy Survivor. Lahat ng Pinoy Survivor. From all walks of life, yung the trip, pag-ipunan ninyo. Pero okay lang yung Tagaluson lang. Kasi yung mga naka-Mindanao, huwag na kayong gumastos ng airfare. Doon kayo sa Mindanao. Magkakita-kita kayo somewhere in Davao, sa mall. And then, picturean nyo yung sarili niya. Pinoy Survivor. Kami lahat dito sa Mindanao. Lahat ng mga MUP dito. Somebody take charge. Somebody will take charge. It's an exercise. Okay, matakot. Exercise of ano yan eh. Kita-kits, di ba? Barkada, gano'n. Magkakita-kita lang ba? And then malaman natin kung talagang seryoso yung tao. Kasi pagkatapos nun, isang bagsak, sabihin ko sa iyo, Tera, punta muna tayo ng... punta na tayo ng tama na to, dami ko nang sinabi. Okay, uy, haba na. Hindi nyo naman sinasabi anong oras na. 2 oras na, umigit. Sorry. So, napuyot yung iba sa inyo. So, maraming salamat sa ninyo Merong si Isla, good evening, Captain Dado, the AP Chief we never had. Oh, thank you. Malay nyo. But, I am the leader that you will have, di ba? Someday in the future. As I will discuss na bukas sa aking 6 o'clock to 7 o'clock na live, no? Kung saan ako magsimula, hindi ko alam. Pwede ko magsimula na earlier, pero okay na yung 6 siguro.
na it's not about the title, it's not about the rank. It's always about being able to do something good for people and country. I definitely I would like to be your president pagka millennium reign na ni Yesu Cristo. 1,000 years yun. Ibig sabihin, nagkaroon ng Battle of Armageddon, discuss ko bukas yun, Battle of Armageddon, discuss ko yung gera na parating, na pwedeng kasama tayo doon. Oh, kasama tayo doon. Tapos noon, 4 na gera yan. No? In our 4 na gera. So, yung after nung 7 years na tribulation na tinatawag is going to be 1,000 years with our new bodies. Wow, sarap nun. Presidente ng Pilipinas, walang tarantadong politiko. Lahat sila bow sa'yo kasi lahat ng mga gago sunog dun sa Lake of Fire na sinasabi. Kumbaga nung kukolektahin lahat ng masama. Kaya wag niyong problemahin Pilipinas. Wag niyong problemahin. Bukas, ma-expound ko palalo. God is in control of everything. Tayo ngayon, what we're doing now is an earthly, under earth, human standards. Yun yung ginagawa natin ngayon. Binabatikos natin, nagrereklamo tayo, base sa standard natin na tao. Na gaya sabi ni Sarah, understanding the First Lady as a human being, pwede niyang sabihin yung air niya yung sabihin niya. Oh. So, nagsasalita tayo ngayon from the level of human beings and sa standard ng kalupaan. Pero sa standard ng kalangitan, pag kayo nang masusunod, ang sarap maging presidente ng Pilipinas sa after nung 7 years tribulation. And maybe Sarah would be the last president if kunyari magkaroon ng turnover ngayon, she will be the end of days president, si Sarah. And how I wish I will follow suit and be the millennium president ng bansa natin. Wala nang masama nun. Wala nang kukontra sa akin eh. Wala nang mga hinayupak na mga troll. Patay na lahat yan, mga troll na yan. Kahit hindi pala ako patay sa kanila, no? Patayin sila ng langit, mga walang yayan eh. Matandaan man sila. So, yun, I would rather be there kahit mga ilang taon lang. Pero this time is 1,000 years eh. So, ang buhay natin 1,000 years with our new bodies, no? And you should be ready for that. And kung ganun ang standard, Earth standard, 70 standards, basta lahat magiging mabait na, ang sarap maging pinuno ng Pilipinas. Doon ako sa ano na yun. Hindi sa gago na standard nito na mundo na to. Demonyo dito. Hindi mo alam kung sino kaaway mo, binabayaran ng pera yung mga kala mong kakampi mo, yung pala, titimbugin ka, gaganunin ka, okay, puput down ka. Maraming nag-iisip ng masama. Sabi mo lang tatakbo ka sa politika, tinatarantado ka na, inaano ka, sisiraan ka na, etc. etc. Not in my watch, no? Doon ako sa Philippines after the tribulation o Philippines millennium reign ni Jesus Christ. Mas masarap doon. Doon wala, hindi nyo na kinakailangan akong yung, sir, takbo ka, takbo. Talagang tatakbo ko doon. Talaga magpapapoint ako. Sasabihin ko kay Hesus Kristo, sir, volunteer. Volunteer ako. Pilipinas, huwag nyo kalimitan. Lakas ko sa langit. Lakas ko sa langit. Nakailan na ba ako na papuri sa Diyos? All wisdom emanates from God. Whatever I'm saying, whatever I'm lahat ng nasabi ninyong brilliance, lahat ng ideas, lahat ng konsepto, galing sa langit lahat. Nire-recognize ko. So talagang ang lakas ko sa langit. Hopefully, hindi ko siya ma-force, tawag doon, mapalpak, no? Mas maganda nga yan, magkaroon na lang ng
Pero maganda yung aking bukas kasi I researched a lot already and I'm ready for that na. Kaya nga lang hinuhold ko. Kasi I'm still watching Israel tsaka Iran. I'm still watching kung ano yung how it will unfold. So okay. So yung sa hindi ko nabasa, maraming salamat na rin sa inyo and maraming salamat na lang sa inyo. Ces Rivera, good evening sir, watching from Marikina. Hello Marikina! Uy, Ces Rivera, hello. Nakahabol si Ces. Old Arebib, magandang gabi po sir, Captain General. Uy, thank you ha, Captain General talaga. 5-star. Pagka nagkagulo, 5-star general ako. Oh. Lahat na gusto sumunod sa akin, follow me. Ganun lang. Hindi ako sasali sa army. Hindi ako magpapander sa mga reservist ni Marcos. Hindi. Kalukuhan yan, mamamatay yung mga I still believe in Kaya Colonel Metran, you prepare 1 week siguro. Run a survey. Kung meron mang gusto sumagot dito, if you're going to go on training, okay yung kunyari by video, okay lang yan. May demonstration, etc. Video, bahala na si Colonel Metran doon, kunyari with this training team. Tapos with that video, pwedeng panoorin, i-access nyo si Colonel Metran doon sa channel niya. June, suggestion lang yon. You try to assemble a team na SF team, okay, Ranger team, na knowledgeable sa maganda, SF Ranger, na knowledgeable. Ang priority, kunyari, how to become a sniper. How to become a sniper, marksmanship, how to zero the gun, mga ganun man tipo, how to make booby traps, wag na yung highfalutin basta yung straight to the point. How you make an army na reservist effective right away sa field. So manonood sila sa mga video clips mo, I'm sure you will have a lot of views. Hindi ko na gagawin yun, ikaw na. Tapos nun, bala ko sana yun dito sa channel ko, pero ikaw na gumawa nun. Total, you have the people, you have the access. They will follow you. And then from there, you run a survey na sa mga tao, yung tama sa tao na, kunyari, 1 week, practical, 1 week. Kung sniper, 1 week. Kung another week, yung ganun ba. First aid, booby trapping, 1 week na kunyari, sabay-sabay. Escape and evasion, yung mga ganun ba. Lahat ng typical na magagamit in a combat situation. Yun ang kailangan ng mga tao. Zeroing the rifle, marksmanship, yung ganun. Paano tatama na bullseye, 1 shot, 1 kill, Mga ganun ang kailangan. Then yung mga team operations na, yung patrolling, etc. Yung mga map reading. Kung alam naman nila yung area, hindi na kinakailangan ng mapa. Pero kasama pa rin sa ituturo, pero sa huli na yon. Mahalaga, priority, yung mga pwedeng i-apply sa actual combat scenario. Imagine being able to make 1 million snipers out of our people. 1 million snipers. And every region, meron sniper. Kunyari, magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!